Luna, point of view. Walang madaling pagsubok sa buhay, lahat ng challenge, kailangan mong maging matibay. Katulad na lang ni Luna, ang isang babae na may saktong ganda at may maganda pang pangangatawan. Si Luna ay lumaki sa isang mahirap na buhay kasama ang kanyang tatay at ang kanyang stepmother na sobrang sama ng ugali gaya ng stepsister niyang si Kim. 5 taong gulang pa lang nang mamatay ang kanyang nanay dahil sa sakit na cancer. Simula nun ay nakahanap ang kaniyang tatay ng ibang babae at ayon ang stepmother niyang si Marites. Una pa lang, pangit na ang pakikitungo sa kanya ng kaniyang stepmother. Walang alam ang kaniyang tatay sa mga nangyayari sa kanya araw-araw dahil stay-in ito sa trabaho sa tuwing Sabado ng gabi lang umuuwi at umaalis din agad kinabukasan. Maayos ang pakikitungo ng kaniyang stepmother at stepsister niya sa kanya kapag nakakauwi galing trabaho ang kaniyang tatay, pero kapag wala ito sa bahay, para siyang nagiging isang kasambahay dahil siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at ang kaniyang stepsister na si Kim ay puro lang pasarap sa buhay at walang ibang iniintindi kundi ang pagpapaganda. Um, Ma, hihingi po sana ako ng bayad ng tuition. Nakayokong saan ni Luna sa kaniyang nanay. Ha? Ha? Nagpapatawa ka ba? Hindi ba nasabi ng tatay mo na hindi ka muna mag-aaral ngayong taon? At sige muna dahil isa lang ang kanyang pag-aaralin. Isa lang ang kaya niya. Tumatawang saad ng kaniyang stepmother at tinatawanan din siya ni Kim na kumakain sa mesa. Pero ma, hindi po ako pwedeng hindi mag-aral, baka po pwedeng ako muna. Pagmamakaawa ni Luna sa kaniyang stepmother at hinawakan niya ang kamay nito, agad hinawi ng kaniyang stepmother ang kamay niya at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ang kapal din talaga ng mukha mo sabihin sa akin yan. Tsaka sino ka ba para? Ikaw ang unahin. Mas importante ang pag-aaral ni Kim kaysa sa'yo. Kung gusto mo pala mag-aral, magtrabaho ka. Malakas na sigaw ng kaniyang stepmother. Pero ma, paiyak na saad ni Luna sa kaniyang stepmother. Tigilan mo ko, Luna. Ang aga-aga, sinisira mo agad ang araw ko. Umalis ka sa harap ko. Doon ka at maglinis ka ng buong bahay. At mga labahan. Dapat bago maggabi, nakasampay na lahat. Malakas na sigaw nito kay Luna at itinulak pa siya. Dahan-dahang tumalikod si Luna at naglakad papasok sa kusina at doon bumagsak ang mga luha na kanina pa nangingilid sa gilid ng mata niya. Mahinang umiyak si Luna sa kusina at hawak-hawak niya ang kaniyang bibig para walang tunog na lumabas dito. Ilang minuto ay tumunog ang kaniyang cellphone, dali-dali niyang pinunasan ng mga luha sa kaniyang mata at kinuha ang kaniyang phone sa bulsa ng short niya. Hello Luna? Masiglang saad ng kaniyang kaibigan na si Trisha sa phone. Hello Trisha, bakit ka napatawag? Di ba naghahanap ka ng trabaho? Dito kasi sa pinapasukan ko may available waiter lang dito sa club, pero kailangan mo magsuot ng costume. Ha? Club? Gulat na saad ni Luna sa kaniyang kaibigan na si Trisha. Oo, hindi ba nakakatakot, kilala mo naman ako? Trisha, hindi ako sanay sa mga ganyan. Nag-aalangan na sagot ni Luna. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Magsiserve ka lang ng drinks, walang kahit na ano. Kailangan mo lang suotin mo ang costume. Every night iba-iba, tsaka malaki ang kita dito. Baka nga dito mo pa makita ang dawan mo eh. Wala akong hilig sa ganyan, Trisha. Alam mo namang hindi ako mahilig sa lalaki. Pero, magkano ba ang kita dyan? 700 night shift. Iba pa ang tip ng customer kaya sure ako makakaipon ka dun. Tugon naman ni Trisha. O sige, mamayang gabi, susunduin kita dyan. Sa kanto nyo. At sabay tayong papasok. Kakauwi ko lang kasi antok na ako. Sige, tawagan mo na ako. Sige bye.
Pagpapaalam ni Luna sa kanyang kaibigan na si Trisha. Pagtapos ng kanilang pag-uusap, ibinalik ni Luna ang kanyang phone sa bulsa niya at huminga ng malalim bago niya lapitan ang mga plato na araw-araw niyang hinuhugasan. Inumpisahan niya sa kutsara at nagtapos sa kaldero. Ganito ang buhay ni Luna kapag wala ang kanilang tatay sa kanilang bahay para siyang katulong at may mga amo na walang kasing sama ang ugali. Pagkatapos niyang maghugas ng plato, agad niya namang inasikaso ang kakain nila. Ngayong tanghali dahil maglalaba pa siya, kailangan niyang matapos ang labahin dahil desidido siya na pumasok sa club dahil gusto niyang mag-aral. Ma, lito na po ang pagkain. Aba, dapat lang ihain mo na yan at maglaba ka na. Masungit na saad ng ina niya. Hindi sumasabay si Luna sa hapagkainan. Kapag wala ang kaniyang ama, ibinukod ni Luna ang kaniyang pagkain at hinain niya sa mesa ang mga iluto niya habang ang kaniyang ina at kapatid ay masayang kumakain. Siya naman ay mag-isang kumakain sa kusina habang nakatayo, wala siyang ibang choice kesa naman masaktan pa siya ng kaniyang ina. Ilang minuto lang ang nang matapos si Luna, kumain at agad naman niyang inasikaso ang mga labahin. Iminabad niya muna ang mga ito sa tubig at kinusutan bago niya inilagay sa washing machine para mas malinis pa ito na damit ng kaniyang ina at kapatid ang inuuna niya bago ang kaniyang sariling damit. Habang naglalagay ng damit si Luna sa washing machine, bigla naman sumulpot ang kaniyang kapatid na may dalang isang basket na labahan at puno pa ito. Laba mo din yan. Masungit na saad sa kaniya at ibinagsak ang labahan. Lahat yan? Bakit napakarami naman? Pagtatanong ni Luna dahil gulat siya nang makita ang isang tambak na labada. Wala ka nang pakialam dun. Tsaka, nagrereklamo ka ba? Gawin mo na lang ang mga gawain mo kesa masaktan ka pa. Nakataas ang kilay ni Kim kay Luna kaya hindi na lang kumibo si Luna at tinanggal ang mga damit sa basket at ibinabad sa tubig. Siguraduhin mong malinis at hindi magkakamansya ang mga yan ha. Oh Kim, mahinang saad ni Luna at doon na umalis si Kim. Napailing na lang si Luna habang inilalagay niya sa palanggana ang mga damit ng kaniyang kapatid. Hindi naman nagtagal si Luna sa paglalaba dahil sanay na siya sa ganung gawain, mabilis na lang siya natapos. At maya-maya ay habang nagsasampay, napapahikab na lang si Luna sa pagod na nararamdaman niya pero sanay na siya dahil araw-araw naman ganito ang trabaho. Samantalang ang kaniyang ina at kapatid masayang nanonood sa sala at nagtatawanan. Kitang-kita sa mata ni Luna ang inggit na kaniyang nararamdaman. Kailan ko kaya mararanasan ang kaniyang kasaya at ka-chill na buhay? Mainang saad ni Luna sa kaniyang sarili at bago pa tumulo ang luha, iniiwas niya na ang kaniyang mga tingin sa bintana kung saan nakikita niyang masaya ang ina at ang kapatid niya. Ilang oras siyang naglalaba ng mga damit at saktong 5:00 ng gabi siya natapos, nilinis niya lang ang kaniyang mga ginamit at imbis na magpahinga siya kahit saglit, hindi niya na nagawa dahil pagpasok niya pa lang sa kusina ay nandoon ang kaniyang ina. Tapos ka na? Pagtatanong ng kaniyang ina. Opo ma, utal na pagsagot ni Luna. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magluto ka na ng kakainin. Utos sa kanya nito at hindi na nagtaka pa si Luna dahil expect niya na yun. Opo ma, magluluto na po ako. Tarantang saad ni Luna, agad na nagsaing si Luna sa rice cooker at kinuha niya ang chicken fillet sa ref. Laking pasasalamat din ni Luna dahil namanan niya ang pagluluto sa kanyang tunay na ina. Isinalang ni Luna ang mga fillet sa kawali na may mainit na mantika habang piniprito niya ang mga fillet, sinabay niya na sa isa pang kawali ang sauce. Habang hinahalo niya ang sauce, naramdaman niya na lang ang pag-vibrate ng kaniyang phone sa bulsa, dali-dali niya itong binasa. Papunta na ako sa kanto niyo. May ginagawa ka pa ba? Pagbasa ni Luna sa mensahe ni Trisha. Baka pwedeng hintayin mo ko saglit sa kanto dahil nagluluto pa ako ng kakainin ni mama at ng kapatid ko. Sagot ni Luna. Ay naku, mga buhay prinsesa talaga yung mga madrasta mong ina at yung demonyo mong kapatid. Bakit kasi ayaw mo pang umalis dyan, Luna?
Galit na saad ng kaniyang kaibigan. Saan naman ako pupunta, Trisha? Mas okay nang magtiis ako dito kaysa may mangyari sa aking masama. Pagdadahilan ni Luna sa kanyang kaibigan dahil totoo din naman na wala siyang mapupuntahan at ayaw niyang maging pabigat sa kanyang kaibigan na si Trisha. Ilang beses na tayo nag-usap, Luna. Pwede ka sa dorm ko. Ako ang bahala sa iyo. Hindi mo kailangan magtiis sa impyernong bahay na yan. Ano ka ba? Trisha, ilang beses ko din bang sasabihin sa'yo? Ayoko maging problema mo. Ako, kaya ko pa naman. Gaya nagsabi ko aalis ako kapag hindi ko na talaga kaya, okay? Hay naku, Luna. Ako na naaawa sa'yo. Sige na, hintay na lang kita dito sa kanto. Papunta na ako, okay? Okay, bye. Agad naman nagpaalam si Luna. Mama, Kim, luto na po ang pagkain. Sigaw ni Luna para marinig siya ng kaniyang ina at kaniyang kapatid. Ilang minuto lang at uupo na ang kaniyang ina at kapatid niya at doon lumabas si Luna sa kanilang bahay. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanto at nakita niya kaagad ang kaniyang kaibigan na nakatayo at may hawak na tubig. Trisha! Masayang pagtawag ni Luna kay Trisha at nagyakapan silang dalawa na parang ilang taon silang hindi nakita. Napakaganda mo talaga. Kaya alam ko kung bakit galit na galit sa iyong ingretang kapatid mo eh. Malakas na tawa ni Trisha. Kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo. Agad inawat ni Luna si Trisha. Hinawakan niya ito sa kamay. May dala ko dito. Hati na tayo. Mahinang saad ni Luna kay Trisha at nagngitian silang dalawa. Halika na, baka ngayong gabi ka din mag-start. Inaya na siya ni Trisha kaya naman sumakay sila sa tricycle papunta sa club na pinagtatrabahuan ng kanyang kaibigan na si Trisha. Pagdating nila Luna at Kim sa labas ng club ay nakita si Luna ng isang pamilyar na lalaki kaya mas tinitigan niya pa ito na parang nagkita at nag-usap na silang dalawa ngunit masyadong madilim ang lugar hanggang sa nagtama ang kanilang mga mata. Agad na iniwas ni Luna ang kaniyang mga mata sa pamilyar na lalaki. Pumasok sila sa loob ng club at hindi niya maiwasang mapatingin sa mga taong nasa club habang ang kaniyang kaibigan na si Trisha ay sanay na sanay sa ganitong lugar. Hinatak siya ni Trisha sa isang kwarto at pagpasok doon niya ang nakita at ang iba't ibang babae na nakasuot na maikling dress at ang iba mas maikli pa. Yang mga naka-red, sila yung sasayaw sa stage at yung mga nakadress sila naman ang magsaserve ng drinks. Lumaki ang mata ni Luna sa narinig niya galing kay Trisha at napaisip siya kaagad na ganun din ang susuotin niya. Mamaya makikita mo ako nakaganyan sa stage. Walang personalan. Trabaho lang, Luna. Agad na saad ni Trisha. Lumapit sila sa isang babae na may edad na at alam agad ni Luna na ayon ang manager ng club na ito. Hello, Ma'am Shi. Siya nga pala yung sinasabi ko sa iyo, si Luna. Ang ganda-ganda niya, no? Masayang saad ni Trisha at pilit nang ngumiti si Luna sa Ma'am Shi na kausap ni Trisha. Naglakad ang matandang babae paikot sa kanya at kita ni Luna ang pagtaas baba ng kilay ng matandang babae. Totoo nga. Natural ang ganda niya. Hindi na ako magtataka dahil wala pa siyang make-up. Angat na ang ganda niya. Nakangiting saad ng matandang babae. Luna, siya si Ma'am Shi Arlene. Tinatawag siya ditong Ma'am Shi dahil siya ang nag-aalaga ng mga babaeng nandito. Pagpapakilala ni Trisha kay Luna. Hello po, ako po si Luna. Mariin ang ngumiti si Luna sa matandang babae. Tawagin mo na lang ako Ma'am Shi. Start ka tonight, right, Trisha? Ikaw na ang bahala sa kanya. Ayusin mo siya at ang costume, okay? Yes, Ma'am Shi. Ako na ang bahala kay Luna. Pinaupo siya ni Trisha sa harap ng salamin at kita ni Luna ang paglabas ni Trisha ng mga make-up at umupo ito sa harap niya. Bakit kanya kaikli ang costume, Trisha? Hindi ako sanay, tsaka paano kung may makakilala sa akin? Parang ayoko. Pag-uurong ni Luna dahil nangangamba siya. Huwag ka mag-alala, mayayaman at bilyonaryo ang mga pumupunta dito. At walang makakakilala sa iyo dahil nakamaskara mga babae. Dito, kagaya nila, tingnan mo.
Agad na lumingon si Luna sa ibang babae at may mga suot na itong maskara. 'Di ba? Kaya hindi mo kailangan mangamba. Akong bahala sa'yo, Luna. May mga bouncer na nakabantay sa bawat babae kaya imposibleng may mangyari sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Tila napatitig na lang si Luna sa kanyang kaibigan na si Trisha dahil nagdadalawang isip si Luna dahil kung hindi niya papapasukin ng ganitong trabaho, hindi siya makakapag-aral. Para sa pag-aaral ko, kailangan kong maging praktikal. Saad ni Luna sa kaniyang sarili. Alam niyang walang masama sa pagiging waiter ng club, natatakot lang siya sa mga pwedeng masabi sa kanya ng mga tao. Laban siguro naman akong hindi ako tatagal dito. Doon gumuhit ng isang magandang ngiti sa labi si Luna. Inayusan siya ng kaniyang kaibigan na si Trisha. Kinulot ang kaniyang buhok pagkatapos siyang ayusan, tumayo siya at tinignan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Napakaganda mo, Luna. Kitang-kita ang simple at light na makeup lang ang nilagay ko sa'yo. Pero para kang isang prinsesa sa ayos mo. Masayang nakangiti sa kanya si Trisha at hindi niya maiwasang mapangiti at humanga sa sarili dahil dito niya nakita ang ganda ng kaniyang mukha. Ito ang costume mo at ito naman ang maskara na susutin mo muna. Inabot sa kanya ni Trisha ang costume at agad naman siyang pumasok sa banyo para magpalit. Isa-isa silang lumabas at doon nagsimula si Luna na magtrabaho. Kumukuha siya ng mga order sa counter at inihahatid niya ito sa mga customer at sa pangatlong paghatid niya ng order, nakita niya na naman ang lalaki nakita niya sa labas, nag-iisa lang ang lalaking iyon na parang may isang mabigat na problema. Sir, drinks niyo po. Nakangiting saan ni Luna at inilapag ang alak sa mesa. Hindi na nagsasalita ang lalaki kaya tumalikod na si Luna at naglakad pabalik sa counter at tumabi siya kay Trisha. Kita mo yung lalaki na yan? Sobrang sungit niya. Hindi siya nagsasalita. Pagkakwento ni Luna kay Trisha, umangat ang tingin ni Trisha sa lalaking tinuro ni Luna. Siya si Sir Troy. Isa sa pinakamayaman na guest dito, isa siyang bilyonaryo. At lahat ng babae dito, ilang sa kanya dahil nakakatakot ang mga tingin niya. Ilang siya sa mga babaeng naghahatid ng drinks niya. Minsan may bodyguard pa yan na nagbabantay sa kanya. Mariin na tumango si Luna kay Trisha. Kaya pala akala ko may problema siya. Ganyan siya kung makatingin. Huwag ka mag-alala, mabait yan si Sir Troy. Matagal na siyang pabalik-balik dito at suki siya ng club pero wala ni isang babaeng nagtagumpay kausapin o dikitan siya. Habang nakatingin si Luna kay Troy, nagtama ang mata nila kaya dalawa sila ng Trisha ang napatalikod. Wag na wag ka munang uuliting titigan siya ng matagal. Okay? Kung gusto mong makaipon ng pang-aaral mo. Pagpayo sa kanya ni Trisha, mariin siyang tumango. Agad namang pumunta si Trisha sa stage dahil kailangan na siya. Habang si Luna, kumuha ng panibagong order ni Troy. Hindi na nagsalita pa si Luna. Inilapag niya na ang mga order nito at tumangong mabilis siyang tumalikod at bumalik sa counter. Kailangan niyang masanay dahil kailangan niya ang trabaho na ito. Lumipas ang ilang oras at nag-umaga na nga. Pagod na pagod si Luna dahil magdamag siyang nakatayo sa panghahatid ng mga order ng mga customer na nasa club. Inihatid siya ni Trisha sa kanto ng iskinita nila. Kahit antok na siya, kailangan niya gumawa ng breakfast ng kanyang ina at kapatid. Dumiretso siya sa kusina para magluto ng almusal. Ang alam din ng kanyang ina ay nagtatrabaho siya sa isang 24/7 na store pero ang hindi nila alam ay umalis na sa trabahong iyon si Luna kaya hindi sila nagtatakang uuwi si Luna ng maaga. Kaunti lang naman ang niluto ni Luna ng pagkain dahil bago sila umuwi ni Trisha, galing sa club na sila lang nag-breakfast. Hinanda ni Luna ang mga niluto niya sa mesa at tinakpan niya iyon. Naglakad siya sa kwarto ng kaniyang ina at kita niya itong nahimbing na natutulog at ganoon din ang kaniyang kapatid. Hindi niya ito ginising pa dahil nagigising din naman ang mga ito kaya dumiretso na siya sa kwarto niya.
Ilang buwan ang lumipas simula nang magtrabaho si Luna sa club, unti-unti siyang nasasanay sa trabaho niya roon. May nagiging close na rin siyang mga babae at may mga kakilala na din siyang mga bigati na customer. Ngayong araw ay Sabado, sahod nila at excited si Luna na makuha ang sahod niya dahil ang kalahati ng sasahudin niya ay para sa tuition niya. Maagang nagising si Luna dahil dinig na dinig niya na nagtatalo ang kaniyang ina at ang kaniyang tatay. Nagtatakang tumayo sa kama si Luna dahil napaaga ang uwi ng kaniyang tatay na dapat mamayang gabi pa. Pagbukas ni Luna ng pinto, nakita niya na sasampalin ng tatay niya ang kaniyang ina, kaya mabilis siyang tumakbo at sinalo ang sampal na hindi naman dapat para sa kanya. Malakas na sigaw ng kaniyang ina. Laking gulat na lang ni Kim na si Luna ang nasampal ng kaniyang ina. Pa, bakit kayo nananakit? Alam niyong masamang manakit ng babae. Diretsyong saad ni Luna sa kaniyang tatay habang hawak-hawak niya ang kaniyang pisngi at unti-unting bumagsak ang kaunting luha sa kaniyang pisngi. Isa ka pa. Ang laking kahiyan ang dinulot mo sa akin. Hindi mo ba alam na ang boss ko ay nakita kang nagtatrabaho sa bar? Galit na galit ang tatay ni Luna sa kanya, parang naging isang bato si Luna sa narinig niya galing sa kaniyang tatay. Ano? Sa club ka nagtatrabaho? Gulat din na sumigaw ang kaniyang ina. Napaatras ng paa si Luna at hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam kung paanong paraan niya uumpisahan. Sabihin kung bakit siya sa club nagtatrabaho. Ano, Luna? Bayad ang babae ka na ba? Malakas na sigaw ang natanggap niya sa kaniyang tatay at kitang-kita ni Luna kung paano nandidiri ang mga mata ng kaniyang tatay sa sarili niya. My goodness, Luna. Ano ka? Prostitute? Yuck! Panlalait na narinig niya sa kaniyang kapatid, inaasahan na ni Luna ang mga ganong salita kapag nalaman nilang sa club siya nagtatrabaho. Hindi mo ba alam kung paano kami nagchismisan dyan sa labas? Pag uwi ko lang, may mga nagsasabi na sa akin, anong maling nagawa ko sa'yo para magtrabaho ka ng ganun? Pinag-aaral kita, Luna, pero mas pinili mo magtrabaho. Sa ganung klase pa talaga. Nakakaya ka. Parang kagaya ka lang din ng nanay mo. Saad ng tatay ni Luna sa kanya, napaangat ng tingin si Luna sa kaniyang tatay dahil sa kanyang narinig. Ayon ang kauna-unahang narinig niyang binastos ng tatay niya ang nanay niya. Ano? Papa, may dahilan kung bakit nagtrabaho ako sa club. At hindi ako bayad ng babae. Maayos ang trabaho ko dun. Tsaka paano mo nagagawang bastusin si mama ngayon? Pagsagot ni Luna sa kanyang tatay at pareho silang nagtataasan ng boses. Ganyan din ang nanay mo noon, Luna. Pasalamat ka nga tinuring pa kitang anak. Kahit isang pagkakamali ka lang ng nanay mo. Parang may tumutusok sa dibdib ni Luna nang marinig niya ang ganong klaseng salita. Nanlambot ang tuhod niya at napahawak siya sa upuan. Anong ibig sabihin, honey? Hindi mo talaga anak si Luna? Agad na tanong ng kaniyang ina sa kaniyang tatay. Gosh! Ano to? Revelation? Bakit ngayon lang, Papa? Singit na saad ni Kim. Hindi kita tunay na anak. Isa kang pagkakamali ng nanay mo pero magpasalamat ka dahil binuhay kita sa maayos na buhay. Alam kong gagaya at gagaya ka sa nanay mo pero grabe ang kahihiyan na binigay mo sa akin, Luna. Maayos na buhay? Sa tingin niyo ba maayos ang naging buhay ko dito? Sa tingin mo ba? Gaya lang ako ng asawa at anak mo na feeling prinsesa dito? Hindi mo alam, Papa, kung paano ako nahihirapan sa araw-araw. Kung paano ako pinahihirapan ng asawa at anak mo. Para akong katulong sa bahay na to sa lahat ng gawain. Ultimo panty at bra nila. Ako naglalaba. Kwarto nila nililinis ko habang sila nagpapakasarap. Umilata at manood pero ako hindi. Hindi ko naramdaman na maayos ang buhay ko dito dahil para akong aso na sunod-sunuran sa mga gusto nila. At alam mo ba kung bakit hindi ako nakapag-aral? Hindi sa ayaw ko.
Gusto ko, gusto ko pa nga pero hindi mo ako pinaaral. Halo-halong emosyon ang inilabas ni Luna habang umiiyak siya sa harap ng kanyang tatay. Anong pinagsasabi mo? Nagbigay ako sa nanay mo ng tuition at gamit yun ni Kim. Sa eskwelahan. Saan ng tatay niya? Mariin na natawa si Luna sa sinabi ng kanyang tatay. Ma, lumapit at nanghingi ako sa iyo. Anong sabi mo sa akin? Walang pera si Papa. At isa lang ang kaya niyong paaralin at si Kim yun. Diba? Nagmakaawa ako sa iyo, ma, pero sinabihan mo ako na makapalumukha ako. Gusto ko makapagtapos kaya pinili ko magtrabaho sa bar para lang mapaaral kong sarili ko. Ngayon, wala akong utang na loob sa inyo sa ilang taon niyo akong pinahihirapan. Bayad na ako sa pinapakain niyo sa akin. Tsaka, hindi ko naman naramdaman na naging pamilya niyo ako dito. Hagulgol na umiiyak si Luna at sa pagtalikod niya nagsalita ulit ang kanyang tatay. Pwede ka nang lumayas kung kailan mo gusto. Walang pipigil sa'yo. At ikaw, Lourdes, mag-uusap tayo. Dinig niya na sinabi ng kanyang tatay. Ikaw pala tong hindi tunay na anak? Kakadiri ka? Paglalait ni Kim sa kanya, tinarayan niya lang ito at agad na dumiretso si Luna sa kanyang kwarto habang hawak ang phone. Luna, wala tayong pasok mamaya. Rest day natin na may pupuntahan kasi ako. Kaya idadaan ko mamaya alas 5 ng gabi yung sahod mo. Doon naisip ni Luna na sahod na pala nila ngayon. Ah sige, salamat Trisha ha. Ano ka ba? Wala yun, tsaka, teka. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na boses mo? Nag-aalala lang saan ni Trisha kay Luna. Wala. Sige na, inaantok na kasi ako eh. Pagdadahilan ni Luna dahil ayaw niyang problemahin pa siya ni Trisha dahil nahihiya na siya dito. Sure ka? Okay ka ha? Sige na. Bye Luna. Nagpaalam sila sa isa't isa. Humiga si Luna sa kama niya at iniiyak niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya dahil hindi pa napoproseso sa isip niya na hindi siya ang tunay na anak ng tatay niya. Sobrang sakit sa kanya ang mga lumabas sa bibig ng tatay niya. Gusto niyang magalit sa mama niya pero wala na rin naman siyang naiisip na parang sobrang sama ng mundo sa kanya dahil kahit kailangan, hindi siya naging masaya. Lumipas ang tanghali at hapon, ayaw talagang lumabas ni Luna sa kanyang kwarto. Lumipas ang oras at pagpatak ng alas 5 ng hapon, tumayo si Luna para maligo. Binilisan niya lang dahil at agad din siyang lumabas ng CR at kita niyang nakatingin sa kanya si Kim. Kailan mo balak lumayas? Ngayon nalaman natin na hindi ka anak ni Papa. Mataray na saan sa kanya ni Kim, diretsong naglakad si Luna at tinaasan niya ng kilay si Kim. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Huwag mong hintayin patulang kita. Lumaki ang mata ni Kim na narinig niya iyon galing mismo kay Luna. Gulat siya dahil kita niya ang mga mata ni Luna na nalilisik habang nakatingin sa kanya. Naglakad si Luna pabalik sa kwarto niya para mag-ayos sa sarili at nakatanggap siya ng message. Beshi, andito na ako sa kanto. Pagbasa ni Luna ng message ni Trisha, agad siyang lumabas ng bahay nila at nakangiti siyang lumapit kay Trisha. 30 milis ang buwan yan, sabi ko naman sa'yo eh. Masayang tinanggap ni Luna ang sobre na inabot ni Trisha. Thank you ah, may pang tuition na ako next year. Malaki ang mga ngiti ni Luna sa kaniyang mga labi. Ano ka ba? Wala yun. Pasensya ka na din, hindi man lang tayo makakapag-celebrate ngayong first sahod mo. Milakad kasi ako ngayon eh. Okay lang. Mas importante yan. Sige na, baka malate ka pa eh. Saan ni Luna? Nagpaalam sila sa isa't isa. Sumakay si Luna sa tricycle at pumunta sa club. Gusto muna niyan doon para kahit papano mawala ang kaniyang problema. Tahimik na umiinom si Luna ng beer kahit hindi siya sanay uminom. Gusto niya itong tikman dahil sa club niya lang ito nakikita ang mga taong may problema pero panandali ang nawawala dahil sa alak. Nakikita ni Luna na tinitingnan siya ni Troy kaya sa bawat pagtatama ng mga mata nila, mabilis siyang umiiwas at tumitingin sa baba. Ilang minuto, may mga bouncer na lumapit kay Luna na may dalang isang baso ng alak. Ma'am Luna,
Pinapabigay po ni Sir Troy. Saad ng bouncer kay Luna at inilapag iyon sa table. Bakit daw? Para saan? Nagtatakang tanong ni Luna dahil ang alam niya, ilag ito sa mga babae kaya bakit siya padadalhan ng alak. Hindi ko po alam, ma'am. Pinabot niya lang. Saad ng bouncer at umalis. Tinignan ni Luna si Troy at nagtama ang mga mata nila. Itinaas ni Luna ang baso at ipinabigay ni Troy at tumango siya na may ngiti sa mga labi. At doon unang beses niyang nakita na ngumiti si Troy at sa kanya paagad na paiwas ng tingin si Luna at tinungga ang purong alak na ibinigay ni Troy sa kanya. Sobrang tapang pala ng alak na to. Saad ni Luna sa kaniyang sarili at bigla siyang nahilo dahil matapang na alak ang mabilis niyang tinungga. Ilang oras ang lumipas ay bigla siyang nilapitan ni Troy at tumabi sa kanya. You're Luna, right? Bakit ka nagpapakalasing ngayong gabi? Diretsong tanong ni Troy kay Luna at bigla na lang tumulo ang mga luha ni Luna. Inilabas ni Troy ang panyo at iniabot kay Luna. Wala. Salamat po, sir. Huwag mo na akong tawagin na sir. Hindi ka nagtatrabaho ngayon kaya Troy na lang. Nakangiting saad ni Troy sa kanya at ngumititin si Luna dahil ang buong akala niya ay galit at ilag ito sa mga babae. So, bakit ka nagpapakalasing? Pag-ulit ni Troy sa tanong niya. Ang sakit pala malaman na hindi ka tunay na anak ng tatay mo. Ako kasi, oo. Nasasaktan ako kaya nagiinom ako ngayon. At sa buong buhay ko, itinuring akong parang aso ng stepmother ko at stepsister ko. Pinahirapan nila ako, nagtiis ako. Dahil mahal ko sila kahit sinasaktan nila ako. Dahang-dahang sa ni Luna at unti-unti niyang ikinikwento kay Troy ang mga nangyayari sa kanya. Alam mo ba kaninang umaga ko lang nalaman ang lahat ng yun? Ang sakit-sakit. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan ko babaunin ang sakit na nararamdaman ko. Hagulgol na umiiyak si Luna sa harap ni Troy dahil sa kalasingan nito. Pasensya ka na, sa'yo ko pa nakwento. Huwag ka sana ma-offend. Mahirap lang ako at ikaw mayaman ka. Kumbaga, lupa ako, langit ka kaya sana wag mo akong husgahan. At itinungga ni Luna ang beer na iniinom niya habang si Troy ay nakatitig lang sa mga mata niya. Wag mo naman ako titigan. Alam mo ba sa bawat ginagawa mo sa akin yan? Tatakot ako. Mahinang tumawa si Luna at Troy kaya iniwas ni Troy ang tingin niya kay Luna. Ilang buwan ka na nagtatrabaho dito? Pagtatanong ni Troy kay Luna. 1 buwan ngayong araw. Sagot ni Luna sa kanya. At sa 1 buwan na yun, 1 buwan na rin kitang binabantayan, Luna. Napaangat ng tingin si Luna sa mukha ni Troy at halo-halong emosyon ang nasa isip ni Luna nang marinig niya ang sinabi ni Troy. Ha? You don't remember me, Luna? Naningkit ang mga mata ni Luna habang nakatitig kay Troy at pilit niyang iniisip kung nagkakilala na ba sila o hindi. Hindi? Teka, sino ko ba sa sinasabi mo? Sabi mo kilala mo ko? Tanong ni Luna sa kanya habang si Troy seryoso lang na nakatingin sa kanya. I know you, Luna. 1 taon na nag-aaral ka sa umaga at nagtatrabaho ko sa gabi. Puning mo lang saad ni Troy at doon na mas lalong nagtaka si Luna kung paano nalaman ni Troy na nag-aaral siya at nagtatrabaho. Nung araw na nakita kita, you're so beautiful, Luna. Napakabait mo. Yung kahit pagod ka na sa trabaho at yung pagkain na dapat para sa'yo, binibigay mo sa mga batang nasa lansangan. At ang talino mo, Luna. Ang tatas ng grades mo. At kitang-kita ko kung gaano ka kasipag sa pag-aaral. Kita ko din kung paano ka pagbuhatan ng kamay ng sinasabi mong stepmother mo. Kilalang kilala kita, Luna. Halos kumabog ang dibdib ni Luna nang marinig niya ang mga iyon. Sino ka ba? Tumaas ng kaunti ang boses ni Luna kay Troy. I'm your boss, Luna. Remember, in-interview kita nung nagtatrabaho ka sa convenience store. And hindi kita nakausap pero isang araw gumising na lang ako na gusto kitang makita.
Kaya maaga ako nagigising para sundan ka papasok sa school mo hanggang sa papasok ko sa store. Hindi ko makumpleto ang araw ko, Luna, kapag hindi kita nakikita. Kaya nung umalis ka sa trabaho ngayon, agad kitang hinanap. At hindi ako nagkamali. You're here. Hindi kita ginajudge, Luna. Kung nagtatrabaho ka dito o kaya gabi-gabi ako nandito. Para bandayan ka. Para walang bumastos sa'yo. Kaya kada o-order ako, ikaw nagsiserve sa akin. At ngayon alam mo na, hindi mo na kailangan magalit sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi mo kailangan gustuin ako dahil alam kong hindi yan mangyayari. Mahaba ang kwento na sabi ni Troy kay Luna at doon naalala ni Luna ang in-interview niya. Hindi niya inaasahan ang lahat ng sinabi ni Troy. Siguro nailang ka na ngayon. Sige, alis na ako. Paalam ni Troy kay Luna at tatayo na sana si Troy nang hawakan ni Luna ang kamay niya at hinalikan siya nito. Nagdikit ang mga labi nila ni Troy habang ang mga bodyguard bigla na lang napatalikod sa ginawa nila. Ginalaw ni Luna ang labi niya. Kahit hindi siya marunong ay tinugo naman nito ni Troy. Ilang minuto nagtagal ang kanilang pagdikit sa kanilang mga labi. Sorry, nadala lang ako. Natatarantang saad ni Luna kay Troy at patakbong umalis sa upuan. Tumakbo si Luna at nakapasok siya sa isang kwarto na tinutulugan ng mga bigati na customer dito at isasara niya pa lang ng pinto nang biglang itulak ito ni Troy at sinunggaban siya ng halik. Hindi na napigilan ni Luna si Troy sa paghahalik sa kanya. Humaba ang mga halik sa leeg. Mariin na napaungol ng mahina si Luna sa mga halik na nakakabaliw na pinaparamdam ni Troy hanggang sa natanggal na ang kaniyang saplot. First time ko. Wala sa sariling saad ni Luna kay Troy, mariing umiti si Troy sa kanya at inihiga siya nito sa kama. Paghiga niya, binulungan siya ni Troy. I'll be gentle, Luna. Mahinang saad sa kanya ni Troy sa kalasingan ni Luna. Napatango na lang siya kay Troy. First time ni Luna maranasan ang pangyayari sa kanila ni Troy dahil wala siyang naging nobyo since birth. Isang magandang gabing pagkakamali ng isang bilyonaryo at kay Troy niya naisuko ang birhen na dapat na sa mapapang asawa niya. Gulat na nagising si Luna, katabi ang lalaking boss niya noon na si Troy. Agad na tumayo si Luna sa kama. Ngunit nakaramdam siya ng sakit at hapdi sa kaniyang ibaba at kita niya ang dugo sa puting bedsheet ng kama at doon nag-flashback sa kanya ang mga nangyari kagabi at nakita niya ang wallet ni Troy kaya pinulot niya iyon at doon niya nakita ang iba't ibang calling card. Doon niya rin nalaman na maraming business company si Troy. Dali-dali siyang nagbihis at nag-iwan ng sulat kay Troy na, "Isang pagkakamali, Troy. Hindi tayo bagay. Kalimutan na lang natin." At agad-agad na lumabas si Luna at sa exit siya dumaan dahil baka makita siya ni Ma'am si Arlene. Mabilisan siyang nakalabas sa bar at umuwi sa bahay nila. Hirap siyang naglalakad at pinilit niyang maglakad ng maayos pagpasok sa kanila. Nakita niya ang kaniyang ama kasamang kaniyang ina na nasa sala at nanonood. Hindi ito pinansin ni Luna. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Gulong-gulo ang isip ni Luna at umupo siya sa gilid ng kama. Iniisip niya ang mga sinabi ni Troy sa kanya. Doon niya napagtanto na matagal nang may gusto sa kanya si Troy. "Sorry, Troy. Hindi ako nababagay sa'yo." Mahinang saad ni Luna sa kaniyang sarili. Buong maghapong nag-isip si Luna at kinuha niya ang phone niya at nagbigay ng mensahe kay Ma'am si Arlene. "Hello, Ma'am Shi. Gusto ko na po sanang umalis sa trabaho for personal reason po. Sa ngayon, hindi ko po masabi. Pasensya na po." Saad ni Luna at pinatay niya ang phone at lumabas siya sa kwarto para kumain at ni isa walang kinikibo si Luna. Walang trabaho ngayon ng tatay niya kaya hindi din siya nakakaranas ng pangmamalupit ng nanay niya at naglakad siya na tinuloy ni Luna ang hindi pagpasok sa bar at hindi niya na ino-open ang phone niya ng ilang linggo ang lumipas nang makita niyang nasa sala si Trisha. "Luna, sa wakas kailangan kita makausap."
Agad na lumapit si Trisha kay Luna at pumasok sila sa kwarto. Bakit hindi ka nagre-reply? Nakapatay yung phone mo, ano nangyari? Bakit ka nag-resign, Luna? Sunod-sunod na tanong ni Trisha sa kanya. Kakagising ko lang, Trisha, inaantok pa ako. Reklamo ni Luna kay Trisha at kita ni Luna ang pagtingin sa kanya ni Trisha taas baba. Hala, Beshi! Bakit parang tumaba ka? Malakas na saad ni Trisha kay Luna at maya-maya lang nakaramdam ng pagsusuka si Luna. Tumakbo siya sa bintana at doon siya sumuka. Uy, teka, may sakit ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumusuka? Ito tubig. Nag-aalalang tanong ni Trisha sa kanya. Masama ang pakaramdam ko lately. Kasi nahihilo ko at ganito puro suka. Mahinang saad ni Luna at nagmumog ng bibig. Na hindi ka ba sinasabi sa akin, Luna? Anong meron? Wala. Bakit ka nga umalis sa club? Anong problema mo? Nag-aalala ako sa'yo tapos ganyan abutan kitang ganyan, Luna naman. Ano? Hindi mo ba ako sasagutin? May nangyari sa amin ni Troy nung gabing nagkita tayo para kunin ang sahod mo. Trisha, lasing ako doon at hindi ko alam ang ginagawa ko pero natatandaan ko wala siyang maling ginawa sa akin. I enjoyed the night pero nung nagising ako alam kong mali yun, Trisha. Dahil doon kaya umalis ako sa club. At hindi ako lumalabas ng bahay. Paliwanag ni Luna kay Trisha at parang hindi man lang nagulat si Trisha sa mga sinabi ni Luna. Nag-confess siya sa'yo nung gabing yun? Inabi niya talaga? Bakit? Anong alam mo, Trisha? At doon nagtataka si Luna. Alam ko may gusto sa'yo si Sir Troy. Matagal na. Ayun lang alam ko pero hindi ko inaasahan na may mangyayari sa inyo. At sinasabi mo, kaya masama ang pakiramdam mo dahil may nangyari sa inyo ni Troy. Feeling mo ba buntis ka? Mariin na tumangulang si Luna kay Trisha. Agad na patakip ng bibig si Trisha at nilapitan niya si Luna. Pupunta tayo ng hospital ngayon. Okay? Para malaman natin. Paano na lang kung saktan ka ng demonyito mong nanay? At yung kapatid mo? Baka may mangyari sa baby Luna kaya huwag ka nang kumontra. Pupunta tayo sa OB. Diretsong desisyon ni Trisha. Pumayag si Luna dahil tama rin naman si Trisha. Agad silang pumunta sa ospital at pagdating, agad pinahinga ng doktor si Luna at inultrasound siya. Grabe ang kaba na nararamdaman ni Luna ngunit nawala iyon nang makita niya ang monitor. Congratulations! You're right, Miss Luna. You're 4 weeks na at tignan mo, ang fetus. Sobrang healthy niya. Very good ka, mommy. Masayang pagbati sa kanya ng doktor. Masayang-masaya si Luna pero hindi maiwasang dumaan sa isip niya si Troy, ang ama ng anak niya. Si Trisha ang nakipag-usap sa doktor ng mga needs ni Luna at nang lumabas ang doktor, nilapitan siya ni Trisha. Kumuha lang ng reseta si Doc. Luna, anong plano mo? Sasabihin mo ba kay Troy? Pagtatanong ni Trisha kay Luna, nilingon naman siya ni Luna na may ngiti sa labi. Ba't naman talaga nasabihin ko, diba? At ayoko din na wala siyang makikilalang ama. Gusto ko siya bigyan ng isang masaya at kompletong pamilya, Trisha. Pero natatakot ako. So kung anong pwedeng sabihin sa akin ng family ni Troy. Mahirap lang ako. Mayaman siya at kilalang kilala ang pamilya niya. Paliwanag ni Luna at naintindihan naman yun ni Trisha kaya hindi na siya nagsalita pa, tumangulang siya at niyakap niya si Luna. May ngiti sa labi na umuwi si Luna sa bahay nila. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat kakainin niya at sa galaw niya dahil may isang sanggol na ang lumalaki sa tiyan niya. Pag-uwi ni Luna, nakaramdam siya ng antok. Natural yun sa buntis gaya ng sabi ng doktor sa kanya kanina. Kaya agad siyang nakatulog at nakahawak siya sa tiyan niya na parang niyayakap niya ang baby sa sinapupunan niya. Malakas ang pagkalabog sa pintuan ng kaniyang kwarto. Ang dahilan ng paggising niya, kaya dahan-dahan siyang naglakad at binuksan ang pinto. Ang kapal talaga ng mukha mong bata ka. Buntis ka?
At magdadagdag ka pa ng palamunin dito? Ano? Hindi mo kilala kung sinong nakabuntis sa'yo? Malandi kang bata ka, lumayas ka sa bahay ko ngayon. Galit na sigaw ng tatay niya at hinatak siya palabas ng bahay. Aray papa, huwag mo naman ako saktan. Papa masakit. Daing ni Luna dahil mahigpit ang paghawak ng tatay niya sa braso niya at patulak na siyang inilabas. Huwag kang magiging pabigat sa amin. Wala kang kwenta. Lumayas ka. Hanapin mo ang tatay ng anak mo. Doon ka at huwag ka dito. Hindi naman kita anak. Sigaw ng tatay niya at inihagis ni Kim ang mga damit ni Luna. Dahan-dahan pinulot ni Luna ang mga damit at nakita niya na lang ang pregnancy test at doon naisip ni Luna na iwan niya pala iyon sa CR. Walang ibang tatakbuhan si Luna kaya bumiyahe siya papunta sa bahay ng kaniyang kaibigan na si Trisha. Ano nangyari sa'yo? Bakit dala mo mga gamit mo, Luna? Bunga ni Trisha kay Luna pagbukas ng pinto. Trisha, alam na ni Papa. Pinalayas niya ako. Umiiyak na saad ni Luna at napayakap na lang siya kay Trisha. Ano? Kayo ni baby, okay lang ba kay Luna? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong ni Trisha kay Luna at umiling naman si Luna. Umupo sila sa sala hanggang sa tumigil kakaiyak si Luna. Kumain ka na ba? Meron akong pagkain dito. Cake, baka nagkikrave ka. Nakangiting saad ni Trisha at inilapag ang chocolate cake sa mesa. Dahan-dahan gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Luna. Basta talaga buntis, mabilis lang magpaligaya. Tumatawang saad ni Trisha kay Luna at natawa rin si Luna habang may tumutulong luha sa mga mata niya. Trisha, may balita ka ba kay Troy? Simula nang umalis ako sa club. Isang linggo, bumalik siya sa club at mas marami nang iniinom niya. Pagtapos noon, boom, wala na. Hindi na siya bumalik pa. Tinanong ko si Mamshi, hindi niya rin alam. Ganun ba? Sana dumating siya. Pag kinakailangan na kailangan ko siya. Para may pakilala ko naman sa kanya magiging anak niya. Syempre naman, 100% sure akong tatanggapin niya yan. Kayo, ng buo. At walang halong pagdududa. Hindi mo kasi alam kung gaano kabaliw sa'yo si Troy. Mahal na mahal ka niya. Kahit wala kayong memories, kahit hindi kayo close, parang nga siyang fan mo pero hindi siya nagpapakilala. Nga pala, noong one night na yun, sino ang unang humalik? Uy, ano bang tanong yan, Trisha? Para kang sira. Ano? Sino nga? Siguro ikaw. Ay, tumatawa ka pa. Ikaw nga unang umalik. Nalasing nga ako noon. Tsaka, nabigla lang ako. Saglit lang naman yun. Umalis din ako agad nang bigla akong may napasukan sa isang kwarto. Ayun, sinundan niya ako. And, doon namin nagawa ang baby. Pwede ba? Huwag mo na paalala. Naman. Nawawala sa isip ko yung gabing yun. Ngii! Ano? Masarap ba? Malambot ba? Yummy ba siya? Malalakas na tawanan ang unang gabing pagtira ni Luna sa dorm ni Trisha. Oo. Ala! Kinikilig na sana ako kaso nauna yung baby bago memories nyo together eh. Walang together, Trisha. Hindi pa tayo sure kung tatanggapin niya ba ako at ang giging anak namin. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Magtiwala ka, Luna. Troy is always waiting for you. Ngumiti ng mariin si Luna kay Trisha pagkatapos niyang kumain. Nilinis niya iyon at nagkayayaan na silang matulog dalawa kaya sabay silang pumasok sa kwarto at pumwesto si Luna para makatulog ng maayos. Masarap at maganda ang gising ni Luna paglabas niya ng kwarto. Nakita niya kaagad si Trisha na naghahain ng pagkain. Umupo siya sa harap ng mesa at inamoy ang mga niluto ni Trisha. Good morning! Ang sarap naman ng mga to. Masayang saad ni Luna.
Good morning! Kumain ka na. Sure akong gutom na yung baby mo. Wait, buksan natin yung TV mo, manood tayo ng news. Saad ni Luna at tumayo siya para buksan ng TV at doon nanood sila ng balita na tuwing umaga. Umeere. Pag-upo ni Luna, agad siyang nagsandok ng kaniyang kakainin. Ang sarap talaga. The best ka talaga. Pagpuri niya sa luto ni Trisha. Sige lang, kumain ka lang ng kumain. Habang kumakain sila, bigla na lang bumagsak ang baso na nasa gilid ni Luna nang marinig niya ang sabi sa news. Isang 30 anyos na lalaki na nagngangalang Troy Anderson ang nabaril. Kitang-kita sa CCTV kung paano nakawan ang kaniyang sasakyan sa ngayon. Pinaghahanap na ang mga gumawa nito sa kaniyang nangyari. Ito kagabi. Sa oras na 11:11 sa ngayon ay nasa hospital na siya at hinihinga ng statement ng mga pulis. Dalawa sila ni Trisha ang napatingin sa TV at doon nakita nila si Troy agad na napatayo si Luna. Trisha, punta natin si Troy! Agad na saan ni Luna kay Trisha, kaya agad naman silang lumabas ng dorm at pumara ng taxi. Luna, huminahon ka. Isipin mo yung baby, okay? Okay naman si Troy, kaya huwag ka masyadong mag-alala. Natatarantang saad ni Trisha habang pasakay sila ng taxi, mabilis na pinaandar ng driver ang taxi para makarating agad sa ospital. Ilang minuto lang agad silang bumaba ng taxi at pumasok sa loob ng ospital. Saan po yung kwarto ni Troy Anderson? Diretsong tanong ni Luna sa nurse. Sino po sila? Kaano-ano niyo po kayo? Agad na nagkatinginan si Luna at Trisha dahil sa tanong ng nurse. Asawa niya po ako kaya sabihin mo na kung anong room niya. Room 205, third floor kanan, ma'am. Pagkasabi ng nurse, diretso silang sumakay ng elevator habang si Trisha ang natataranta na dahil kapag may nangyaring masama kay Luna, damay ang baby niya kahit nagmamadali itong si Luna, inaalalayan niya. Pagkarating nila sa third floor, hinanap nila ang room ni Troy. Pagdating nila sa harap ng room, hindi na nagdalawang isip si Luna na buksan ang pinto. Pagkabukas niya, bumungad sa kanya ang katawan ni Troy na nakahiga. Ilang minuto silang nagkatitigan at doon tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan ni Lunang lumapit siya kay Troy at niyakap niya ito. Luna, Mahinang saan ni Troy. Nagyakapin siya ni Luna pagbitiw nila sa pagyakap. Doon lang nakita ni Luna ang family ni Troy na nakatayo at nakatingin sa kanya. Ma'am, Dad, si Luna po. Pagpapakilala sa kanya ni Troy. Hello po ma'am. Good morning, sir. Nakangiting pagbati ni Luna. Ikaw, Luna. The girl na gustong gusto ng anak ko. Troy, hindi mo naman sinabi na kayo na pala. Gulat na tumingin si Luna kay Troy at si Trisha ay nakatingin o nakangiti sa kanya. Po? Opo. Sabi ko po kasi wag muna po sasabihin. Pasensya na po. It's okay, Luna. Mommy and Daddy na lang ang tawag mo sa amin. Alam mo ba, yung si Troy, lagi kang kinukwento and tama nga siya. You're so beautiful. Maraming salamat po. Ma'am. Utal na sagot ni Luna at niyakap siya ng mama ni Troy. Maiwan mo na namin kayo. Mukhang kailangan niyo mag-usap. Saad ng daddy ni Troy, mariin na tumango si Luna hanggang sa nakalabas na ang magulang ni Troy at si Trisha. Hindi ko ina-expect na susugod ka dito at yayakapin ako. Nakangiting saad ni Troy kay Luna. Hindi ko din ina-expect na kilala na pala ka ng parents mo. I tell you, gusto ko ng parents ko. Alam ko. Tsaka, bakit ka ba nabaril? Pag-iba ng usapan ni Luna at hindi sumasagot si Troy at nakita niya na lang na nakatingin si Troy sa tiyan niya na may baby bump. You're pregnant, Luna? Mariin na napahawak si Luna sa tiyan niya. Gusto niyang tumakbo at lumabas pero nandito na siya. Ako ba ang ama na pinagbubuntis mo, Luna? Luna, please. Answer me. Tumaas ang boses ni Troy sa harap ni Luna at napahawak na lang siya sa kaniyang sentido. Kahapon ko lang nalaman na buntis ako, Troy. Wala akong balak itago sa'yo.
Nandito ako dahil nag-aalala ko. Ayoko mawala ang ama ng magiging anak ko. Ayokong hindi kanya makilala. At hinawakan ni Luna ang kamay ni Troy at tumabi siya dito. Nagsasabi ako ng totoo, Troy. Wala akong balak itago sa'yo kaya please, huwag mong isipin na tataguan kita ng anak. Ayokong maranasan na magiging anak ko ang sirang pamilya. Umiiyak na saad ni Luna kay Troy. At bigla niya na lang niyakap si Troy at humihingi ng sorry. It's okay, Luna. Simula ngayon, sa bahay ko na ikaw titira. Okay ang bahay ko. At bahay mo na rin. Gusto kitang pakasalan, Luna. Bago ka pa manganak. Gusto mo ba akong maging husband mo forever? Oo naman. Kaya magpagaling ka na. I wanna marry you, Troy. At doon, nagdikit ang kanilang mga labi. Kitang-kita ni Luna kung gaano kasaya at katotoo ang mga ngiti ni Troy sa kanya at doon, Luna and Troy start a new life. Ilang araw ang lumipas, nahuli ang mga magnanakaw at nagtangkang patayin si Troy. Hindi hinayaan ni Luna na tumirang mag-isa si Trisha sa dorm kaya nag-usap silang dalawa ni Troy. At doon na rin tumira si Trisha. Agad namang sumang-ayon si Troy sa gusto ni Luna at si Trisha na rin ang magiging katulong ni Luna sa kaniyang pagbubuntis. Trisha, binigay ko ang number mo sa pinsan ni Troy, si Peter. Ano? Ikaw nabigay so siya pala tong nag-message sa akin. Di ko naman. Mabait naman yan. Chinito. Joker nga lang minsan. Malibo diba? Enemies to lover. Mga asar ni Luna sa kanyang kaibigan na si Trisha. Yak, Luna? Huwag mo kaming isip. Di magiging kami, okay? Okay. Sabi mo. Malay mo mamaya, nahulog ka na pala. Malakas na tawa ni Luna habang si Trisha asar na asar. Luna, tama na. Mahulog na ako sa kanal. Wag lang sa chinitong hilaw na yun. Iritang sagot ni Trisha dahil nauurat na siya kay Luna sa araw-araw na lang kasi siyang laging inaasar ni Luna. Baby look, ice cream your favorite. Masayang napatingin si Luna kay Troy. Nakakarating lang galing trabaho at may dala ng mga cravings niya. And may pupuntahan tayo bukas sa La Sinfonia, Baguio. Di ba gustong gusto mo pumunta dun? Masayang tumango si Luna at agad na niyakap si Troy. Thank you, baby. Baguio, here we go! Sobrang saya ni Luna sa mga assurance na binibigay sa kanya ni Troy. At nakikita niyang mahal siya ni Troy dahil sa bawat paghahanap niya ng cravings ay naibibigay at nabibili agad ni Troy. Gustong-gustong puntahan ni Luna ang La Sinfonia sa Baguio. Isa siyang malaking farm na maraming magagandang bulaklak ang nakatanim, presko at maliwalas ang lugar na iyon. Masarap ang hangin at may kasabihan nga ang mga matatandang bawal tanggihan ng buntis. Kaya itong si Troy na kinakasama na ni Luna ngayon ay ibinibigay ang gusto niya. Baby, maga tayo matutulog, okay? Sabi ng doktor, you need to rest. Yes, baby. Tapusin ko na yung kinakain ko, matutulog na ako. Ano ba yan? Nakakaumay na yung kaswitan nyo. Araw-araw na lang. Ako na yung nasusuka pag naririnig ko yung baby. Pwede ba kahit ngayong gabi lang? Wala ka lang ganito. Kung sinasagot mo na kasi yung pinsan ko, edi sana may tinatawag ka na ding, darling, come here. Pangaasar din ni Troy kay Trisha. Alam nyo, bagay nga kayo mag-asawa. Pareho kayong sira. Ay naku. Akit na ako, Troy. Ikaw na bahala sa beshi kung buntis ha. Patulugin mo na agad yan pagkatapos kumain, baka mamaya mag-crave na naman. Pang-orat din na saad ni Trisha at tumango naman si Troy. Kaya silang dalawa na lang ang natira sa sala ni Luna. Troy, may naisip ka na bang pangalan ng baby natin? Pag lalaki gusto ko Tristan. At pag babae, Leona. Ayun ang name na gusto ko na nagsisimula sa name natin. Beautiful name. Gusto ko kapag nasa 5 taon ang anak natin, gusto kong wag silang maging maarte. Kumbaga hindi sila maluho.
Kung may gusto man silang maabot, pagsikapan nilang mabuti. Malay mo dumating yung araw na walang-wala sanay sila sa buhay na nakukuha. Alam mo, nakukuha mo ba yung point ko, Troy? Ayokong lumakas sila na nakikita lang ay pera. Gusto ko mabuti, mabait at masipag sila paglaki. At kapag nanganak na ako, mag-aaral ako ulit. Tutuparin ko ang pangarap ko na makasama ko kayo ng magiging anak natin. Yes, baby. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. At ngayon, tapos ka na. Kumain. Umakit na tayo sa kwarto natin at matulog na tayo. At baka mamaya mang-aya ka na naman kumain. Okay baby, let's go. Nang makarating sila sa kwarto, umupo si Luna sa gilid ng kama at ganoon din si Troy. Nag-pray silang dalawa bago matulog. Hinalikan ni Troy ang tiyan ni Luna na parang hinahalikan niya na rin ang kaniyang anak. Kinausap niya ang baby na nasa sinapupunan at nag-goodnight siya at ganoon din si Luna. Kinabukasan pagkagising nila, nakahanda na ang mga maleta nila Luna papunta sila. Kasama si Peter at Trisha pagbaba ni Luna at Troy ay doon nakita nila ang dalawa na nag-iintay sa kanilang dalawa. Let's go na. Pag-aya ni Troy sa kanila, sumakay sila sa isang malaking van, hindi naman aabuti ng ilang oras ang biyahe nila. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nakaramdam ng antok si Luna, kaya isinandal niya ang kaniyang ulo sa balikat ni Troy at pumikit habang magkahawak ang kanilang kamay. Mahaba-haba ang naging tulog niyang iyon, nagising na lang siya nung ginising siya ni Troy na nakarating na sila sa La Sinfonia. Pagbaba ng van, ramdam na ni Luna ang masarap na simoy ng hangin. Kitang-kita niya na ang mga naggaganda ng tanawin nito. I'm so happy na nakarating ako dito. Sobrang sarap. Ang fresh ng hangin. Ang ganda-ganda naman dito. Luna, tama nga ang sinabi mo. Masayang saad ni Trisha at nagustuhan niya rin ang lugar na pinapangarap puntahan ni Luna noon pa lang. Let's go. Pumasok tayo sa loob pero bago yan, I have a surprise for you. Kaya lalagyan mo na kita ng piring sa mata. Saad ni Troy sa kanya. Ngumiti si Luna at tumango. Nilagyan ni Troy ng piring si Luna at inalalaya niya itong maglakad nang makarating sila sa gitna kung saan may nakakalat na mga petals na bulaklak at may nakahandang pagkain sa harap ng mesa. Baby, tagalin mo na ang piring mo. Utos sa kanya ni Troy, kaya tinanggal ni Luna ang piring sa mata at umawang ang kaniyang bibig nang makita ang inihandang sorpresa ni Troy para sa kanya. Oh my gosh! Troy! Super ganda! Thank you so much! Masayang saad ni Luna habang nakahawak sa kanyang bibig. Pinanood ni Luna ang gagawin ni Troy at doon may isang staff na nag-abot kay Troy ng isang bouquet ng bulaklak at ibinigay niya ang bulaklak kay Luna. Dahan-dahang lumuhod si Troy at naglabas ng isang kumikinang na singsing, kaya lahat ng turista na nanonood sa kanila ngayon ay binibidyohan sila. My love. My first love. Gusto ko lang sabihin na sobrang saya ko nung araw na nagmamadali kang puntahan ako sa ospital. Nagtaka ako noon kung anong araw na yun ko rin nalaman na we having a baby. Una pa lang, desidido na akong pakasalan ka, Luna. You were my everything. I'm your gwapong stalker noon and now I'm your gwapong future husband. I promise to you na magiging isang mabuting asawa at tatay ako sa magiging anak natin. Alam kong pangarap mong makarating sa lugar na to at gusto kong maging unforgettable sa iyong araw na to. My love, will you marry me? Unti-unting tumulo ang mga luha sa mga mata ni Luna habang nakangiti dahil hindi niya ina-expect na ganitong surprise ang ibibigay sa kanya ni Troy. Inayos niya ang tayo niya at tumingin sa mga taong nanonood sa kanila. Binigyan ng mic si Luna ng sang staff. My gosh, starstruck ako, Troy. Very grateful na you're my first love and gaya ng sabi ko nung araw na pinuntahan kita. Yes, my love, yes. I wanna marry you. At sa pagbigkas ng mga salitang iyon, itinayo niya si Troy at isinuot sa kanya ang singsing at sumisigaw ang mga tao na mag-kiss silang dalawa.
kaya dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. I love you, Troy. I love you, Luna. Until my last breath. You're my one and only girl. I love you. Madaming pictures ang nakunan. Masaya ang kanilang mga kaibigan dahil nandun din ang mga naging kaibigan ni Luna at Trisha, mga nakasama nila sa club at family ni Troy. Pagtapos ng mga nangyari, umupo si Luna sa isang upuan at kitang-kita ang laki ng fresh farm kasama si Troy habang ang mga bisita ay kumakain. This is it, love. We make it right. Sobrang saya ko, hindi ko makakalimutan ang araw na to, Troy. Sobrang swerte ko sa'yo. Salamat sa araw-araw na pagmamahal mo sa akin at sa walang sawang pag-intindi sa hormones ko. Hintay mo lang ako, manalo sa buhay. Pangako babawi ako sa lahat-lahat. Yes, love. We did it. Masaya din ako dahil nung una hindi ko talaga inaasahan na you love me back. Thank you dahil hindi mo hinintay na magbigay ako sa'yo for your love. Bakit ko naman hahayaang magmakaawa ka for love? Kaya ko naman ibigay yun ng hindi mo hinihingi. And gusto ko ng isang masayang pamilya. Kompleto. Please, promise me na wag kang mapapagod ha. Kausapin mo ko kapag sobra na ako, okay? Never ako mapapagod sa'yo, Luna. Nakayanan ko nga sundan ka araw-araw ng ilang taon at buwan eh. Pangako sa araw-araw at sa araw ng kasal natin. Ipapangako ko sa harap ng altar na iintindihin kita habang buhay at walang halong pagsisisi. Uulitin ko, una pa lang sigurado na ako sa'yo. I believe that dreams can come true. Because mine did when I met you, my love. I will always love you. I swear. At doon, masaya silang tinitignan ang mga magaganda at ibang-ibang kulay ng mga bulaklak habang palubog ang araw. Sa pag-ibig, hindi mo kailangan magmakaawa kung gusto at handa kang mahalin pabalik. Ibibigay niya iyon ng kusa. Hindi mo kailangan pilitin ng tao na mahalin ka kung paano mo siya mahalin. Dahil ang totoong pag-ibig kusang dadating at kung para sa'yo ay para sa'yo. Kung dumating na ang taong para sa'yo,